And so, budgeting naman tayo for today's video. Hi, I'm Mami Elaine, and for today's vlog, sasagutin natin yan. Ayan, so when it comes to budgeting, dapat pag-usapan nyo, sino ba yung mas marunong humawak ng pera? At 10% din talaga dapat ang kinikita mo is for tithing. So, dapat meron din kayong budget for that one, di ba? Right now kasi talagang online na lang, di ba? Ang dali na lang magbayad ng mga billings. So, in our case, ni Daddy Rain, actually, when it comes to water, to electricity, to grocery, siya lahat nagbabudget niyan. And siya lahat ang nagbabayad niyan. In our case, yung asawa ko kasi magaling din mag-handle ng pera. So, meron siya din laging spreadsheet, kung ano yung mga gastusin, kung ano yung mga pwede pa naming forgiving, ganyan, for savings, ganyan. Maganda yun kasi makikita nyo din the whole year kung magkano ba yung gastos nyo, kung magkano ba yung savings nyo, kung magkano ba yung ginagastos nyo lang for your family na extra. Since married naman kami, so, pera niya, pera ko din, magkahalo. And then, kapag may mga pag-giveaway naman ako sa page ko, sa followers, so, ano yan, galing yan sa mga brand collaboration and paggawa ko ng content. So, hindi ko hinihingi kay Daddy Rain yan. Yun, doon ko kinukuha sa kung ano yung kinikita ko. Kaso nga minsan, hindi kasi laging bayad agad, no, paggawa ng content. Hindi ganon. Meron kaming days, minsan months, bago pa namin makuha yung sweldo namin. Kaya minsan, tipid-tipid din talaga. Kaya anything na binibigay ko sa inyo, maliit man or malaki, talagang from the heart ko yun, tsaka dugo at pawis, literal, no? O kasi pinaghirapan ko yan, pinagpuyatan ko yung paggawa ng content, bago ko kumita, ganyan. Hindi din kasi laging may bayad, minsan fixed deal lang, di ba, products. So, for consumption lang namin yun, kung talagang gusto ko yung product, ginagamit ko para sa family ko, ganon. Kapag may mga special occasion, syempre nakalagay na sa calendar yan. So, nagbabudget na kami ng mas maaga pa lang dyan. For sharing for food, for the gifts, kasi talagang naka-budget. Alam namin yan yearly kung ano yung binibigay namin, kung ano yung kaya lang namin ibigay, lalo kapag sobrang tipid na tipid kami. When it comes to savings, for emergency fund, so lalo dati, may time na nag-business kami, tapos si Daddy Ring nag-resign siya sa work. So syempre kailangan meron ka ding enough funds to use na pwede mo paikutin, tapos gagamitin mo din sa family mo. Syempre yung daily needs nyo, diba? So, hindi pwedeng zero kayo. Kailangan meron kayong pinaghuhugutan. In our case, ayaw din kasi namin yung parang nanghihingi kami sa ibang tao. Siyempre, maliliit pa yung mga kids namin. Hindi namin sila pinipressure na kumita for our family, diba? So, ang focus nila is to study, to finish their studies, diba? Kami, yung talagang kailangan, nagpo-provide for our kids. Kaya kami, actually, mas gusto namin yung simple celebration kapag may mga birthday, kasi budgeted lang talaga kami. Sa dami namin gastusin ngayon, syempre, dami pa rin namin mga tinatapos na bayarin, sa bahay, ganyan. Ngayon, 3 na yung nag-aaral namin, 3 na din yung inaasikaso namin na binabudgetan for the enrollment, kasi nga, puro homeschooling sila. Kapag homeschool kasi, mas mababa din yung fee for the whole year na din yun. Unlike kung i-enroll mo sila in private school, diba? Sa amin kasi, mas nag-work yung homeschooling kasi mas flexible kami. Ilang beses din kaming lumipat, so naging edge na namin yun na dala namin yung materials namin for homeschooling. So, hindi na namin problema kung saan sila kailangang i-enroll. Thank you for watching. So, I hope this helps.